Hi guys, once again, Clive Lora here of Pinoy Ecom Academy and welcome to module number 5. Dito sa module number 5, pag-uusapan natin on how you could actually sell your products or services without actually selling them face to face. Okay, so excited ka ba matuto? Okay, let's go inside the course. Okay, so dito, we are selling through Facebook ads. Okay, so we will go deeper on what Facebook ad is. Okay? When we say Facebook ads, it's an advertisement platform created by Facebook para yung mga advertiser can advertise yung kanilang mga products and services to all Facebook users. Do you know that 7.2 billion yung mga Facebook users sa buong mundo, and you can use their data para makapag-present ng products and services sa kanila without selling face to face. So meaning si Facebook ads na ang bahalang mag-present nung kung anumang content or kung anumang product o kung anumang services ang in-specify mo doon. So siya na ang bahalang maghanap kung sino-sino ba yung mga tao na yon. Okay, based on their activities, kung ano yung demographics nila, okay, or based on their likings and activities sa Facebook. Okay? So later on this module, ipapakita ko sa inyo ng actual kung paano ba gumagawa ng isang Facebook ads. Okay? Okay, so i-differentiate ko lang yung mga iba't ibang location kung saan nagpapakita yung Facebook ads. Marahil nakikita mo na ito, hindi mo lang alam na ito ay isang advertisement or hindi mo lang alam na ito ay isang advertisement na intended para sa iyo. Okay? Like I said a while ago, Facebook can actually target kung ano man yung gusto mo. Okay? Pwedeng, for example, mahilig ka sa sports. Okay? O mahilig ka sa basketball. Or like anniversary mo bukas or sa isang linggo. Okay? Alam ni Facebook yan actually. Okay? So, pwedeng sa desktop, makita mo yan sa right hand side ng homepage mo. So, mga advertisements yan. Okay? Sa newsfeeds mo, di ba, habang nag-scroll ka, nakikita mo yung mga feeds from your friends, family, relatives, and then mamaya may magpapakitang product dyan, di ba? So those are sponsored ads. Okay, so those are Facebook ads in which yung mga advertisers yun yung binibili. So since mag-advertise ka na rin, i-advertise mo na rin yung products and services mo, so consider ka na rin as what we call Facebook advertisers. Okay, so magagawa mo na rin yung mga bagay na yon. Okay, so excited ka na ba? Okay, so another example dito is yung news feeds on mobile. So sa mobile phone, di ba, minsan nag-scroll tayo, o minsan nanonood tayo ng video, then after the video na pinanood natin, mamaya may lalabas na product, okay, related to that. Okay, or minsan sa messenger natin, minsan habang nag-scroll tayo ng messages natin, minsan may makikita kang Facebook ads doon, sponsored products, no? Okay. Just to give you an overview or an example kung ano ba yung itsura ng Facebook ads, parang ganito yan. So, for example, yung Sandbasket. Ito example to. So, Sandbasket is like a Facebook page yan. Okay? So, dyan, pag makita mo sponsored, so those are sponsored Facebook ads. Meaning, yung advertiser nagbabayad yan for you to see itong ads na to. Okay? So, andyan yung description, yung picture, yung mga call to action button na diniscuss natin doon sa module number 4. So, dyan mo siya nakikita. Okay? Now, actually, Facebook knows you more than you know yourself. Okay? So, nakakagulat yung statement, no? Ulitin ko, Facebook knows you more than you know yourself. Kasi, pwedeng nakalimutan ka na, nag-like ka sa bird watching, sample ganon. Hindi, nakalimutan mo na. So si Facebook, meron niyang isang database kung saan naka-store yung iyong mga personal information based on what activity you do in Facebook. So alam niya kung saan ka nakatira. Okay? Like I said, alam niya kung kailan yung anniversary mo, birthday mo, okay? Kung sino yung mga friends mo, kung sino yung mga family mo, kung anniversary niyo ba bukas or sa isang linggo. Yan, alam niya yan. Kung meron pa nga dyan yung anniversary ng friendship nyo. Meron pang ganun eh. Alam niya yan. Alam niya
kung anong gender mo, okay, alam niya kung ano yung status mo sa buhay, kung single, married ka ba, okay, in a relationship. It's complicated, alam niya rin yan, no? Alam niya kung anong mobile phone ang gamit mo, okay, and kung anong interest ang meron ka. Yan, mahilig ka sa basketball, mahilig ka sa beauty products, okay, mahilig sa gadgets, no? Kaya kung ano yung interest mo, madalas yun din nakikita mo sa sponsored ads. Okay? Kasi Facebook advertisers buy those interests para ipakita sa iyo. Okay. So what do I mean with that? For example, interesado ka sa basketball. Okay? So most likely, alam ni Facebook na interesado ka sa basketball. So yung mga Facebook advertisers, ang gagawin nila, pipiliin lang nila yung interest na basketball. If nagbebenta sila, for example, nagbebenta sila ng isang miniature ng isang basketball player, parang ganon. And then, pinili na yung basketball. Since interested ka sa basketball, lalabas ngayon yun sa newsfeed mo. Ngayon, since yun naman talaga yung gusto mo, maaaring magkaroon ka ng interest dun sa product na yun and bilhin mo siya. Okay? So, for example, meron ka namang, for example, as for the advertiser's perspective, for example, advertiser ako. Okay? For example, may-ari ako ng isang beauty salon. Okay, ngayon, gusto kong targetin yung mga taong doon sa location ko. Okay, yung mga within that location para makita nila na merong beauty salon dito and I'm offering these kinds of services. So, as an advertiser, as the owner of that beauty salon, kayang-kaya mong gawin yan. So, pwede mong ilagay sa interest, mahilig sa beauty salons. Okay? Ages, pati age, kayang-kaya mong i-refine yung age. For example, ages 18 to 35 years old lang. Siyempre, yung mga matatanda, hindi naman na mahilig magpa-parlor yan Okay? And then, for example, gusto mo within this location lang. Siyempre, yung what matters most or what is relevant, yung mga customers dun sa location mo. For example, you're living in Manila, of course, those who lives in Visayas or Mindanao are not relevant to you. Okay? So, pwede mong gawin yon na i-target lang yung mga taong nandoon lang sa location mo. Okay, that's how powerful Facebook ad is. Okay, pati gender. For example, gusto mo puro women lang yung i-targetin mo kasi for example, for example, meron kang promo, rebanding. Usually, mga women lang naman yun, di ba? So, mostly, papakitaan lang ng iyong Facebook ads is women. Remember, when we say advertising, we are paying for the ads. Okay? To show. Okay? Facebook ads is a very efficient platform. Okay? To give you an analogy, parang ganito. Okay, sa EDSA, sa Manila, may isang billboard dyan. Okay? Yung advertiser nagbayad doon sa billboard na yon. Ngayon, hindi niya alam kung sino-sino yung mga dumadaan doon. Nagbayad siya for a fixed amount doon sa billboard na yon sa EDSA. Pero, hindi targeted yung mga taong nakakita sa kanya. You get my point? So, lahat nandun, maaaring hindi interesado dito. So, meaning, sayang yung binayad ng advertiser na yon doon sa ad space na yon. Kasi, maaaring 50% irrelevant yung makakita and 50% lang yung relevant. Here, in Facebook ads, you can efficiently say or you can efficiently put your ads on those people that matter most. Diba? Kapag ang isang tao is something interesado talaga doon sa ino-offer mo na products or services, most likely, mas mataas yung chance na i-avail nila yon. Tama? Diba? Okay. So, on our succeeding training dito sa module na to, papakita ko yung step-by-step procedure on how you could actually do that. Okay? So, see you in the next video.